Ang One TV Usamis modalit kaninyo sa Kristohan ng programa aron sa pagpalawom ug pagpaambit sa pagtuo sa pulong sa Dios, pagpakabana alang sa kaluwasan sa matag usa. Namugna kining programa karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Og karon ania ang inyong alagad, Senior Pastor Reverend Dr. Ricardo M. Cortuna. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Kumusta kamong mga kaigsuunan kus Ginoo nga na akong mga sukit subaybay nining atong programa sa telebisyon. Karon ang adlaw sa kaluwasan pinaagi ninyong ubos ka lagad Dr. Ricardo Cortuna. Hallelujah. Kung mga panghinaot nga nata sa mga maayong panglawas. Hallelujah. Karon mga kaigsuunan ko sa Dios, dili ka magdugay ato pagaisgutan ang pulong sa Dios na naa nato gipasukat dinhi sa Roma Kapitulo 8, versikulo 37. Nagaingon ang pulong sa Dios, in all things, we are more than conquerors through Him who loved us. Magampo ta sa pangalan ni Jesus nga nasarit nun, gipasalamatan ka namo nining kahigayunan nga imong gihatag ka namo sa pagwalis imong mga pulong pagpatalinghog niini. I-bless kining imong mga pulong sa imong mga katawhan o Dios nga magapatalinghog niini Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, amen. Ato kining pagauluhan ang atong pagahisgutan karon sa pulong sa Dios, more than conquerors. Madaugon nga mga katawhan sa Ginoo. Ugon sa may buot ipasabot dining pulong kadaugan. And how to have victory? Unsaon man nato nga maangkon nato kining maong kadaugan sumala sa pulong sa Dios nga nagaingon, in all things we are more than conquerors through Him who loved us. Romans 8:37. Here, in Romans 8:37 tells us that in all things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced, neither death nor life, nor angels nor demons, neither the presence nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in creation will be able to separate us from the love of God that is in Jesus Christ our Lord. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Walay si bisan kinsa nga makapahimulag kanato gikan sa kamot sa atong Ginoo. Bisan ang kamatayon, bisan ang kinabuhi, bisan ang anghel, bisan ang mga demonyo, bisan ang nangagi, bisan ang umaabot, ug walay si bisan kinsa nga gahom. Hallelujah. Nga makapahimulag kanato gikan sa kamot sa Dios. Now, according to John Gill's expositions of the Bible, tells us that not only do we have victory over sin and Satan, but over the world afflictions, persecution in it, but not only overcome, but better off and stronger for it. Dili lamang nga mahimo kang madaugon, kundi mahimo usab ikaw nga gitawag nato nga malig-on sa imong pagtuo ug pagsalig sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Want to live in victory. Ikaw, ako, gusto magpuyo ni ining kinabuhing madaugon. Then, kung gusto ka ni ini, it's time to start thinking about what you're thinking about.
imo karon pagasugdan ang imong kaugalingon, hilabi na sa imong gihuna-huna karon. Your mind, ang imong pagpaminsan is one of the most powerful and creative tools that God has given you to shape your reality. Usa ka galamiton kini atong hunahuna. Usa ka hinagiban nga mao kini mo mutulid sa atong pagkakita. Influence your life and make you more than conqueror. Hallelujah. Glory to God. Salamat sa Ginoo. Here in the Bible are 5 ways you begin to tap into the supernatural power of your mind to live like a conqueror in the abundance of life that Christ's ultimate conqueror has made available to you. Adunay 4 ka mga butang o 5 ka mga butang nga mohatod ka nato ngadto sa talagsaon na supernatural power of your mind sa imong hunahuna aron makahimo ikaw pagpuyo nga madaugon sumala sa kadagaya sa kinabuhi diha ni Kristo Jesus nga mo'y naghatag kanatong kadaugan. Suma sa San Juan John 10 verse 10. Unsa maning mga 5 ka mga butang that make us victor nga makahimo kanatong madaugon sa pagpuyo nini nga kinabuhi. Remember, mga kaigsunan, karong panahon na naputos ta sa kahadlok, naputos ta sa problema. Kaning gitawag na to nga hulga sa atong maayong panglawas. Hallelujah. Kung wala ta insaktong pagpaminsar sa Ginoo o wala ta insaktong pagbasa sa pulong sa Dios, hallelujah, sigurado gayon na mahimo tang pildiro. But if we believe in God, if we believe His Word, no? Kung nagatuo ta sa iyang mga pulong ug nagatuo ta kaniya, we are more than conqueror. Hallelujah. Labaw kitang madaugon sa tanan nga mga butang. Unsa may atong buhaton that we become more than conqueror? The first step, the things that we do is first, watch your focus. Hallelujah. Atong pagabantayan ang atong gitawag na to atensyon sa atong hunahuna. Si Patricia King always kanunay siyang nagaingon, whatever we focus on, we empower. Asa gani nakapunta riya ang atong hunahuna, kini nagahatag ka nato og gahom. Nganuman, now here, if we focus on negative things, we empower negativity in our lives. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Kung ang atong hunahuna, ang atensyon sa atong hunahuna naa sa mga negatibong mga butang, we empower negativity. Mauna nga kanunay negatibo, kanunay ang atong mga pagbati. Hallelujah. Now, if we focus on selfish and eternal or carnal things, we empower our fallen nature. Kung nag-focus ta, ang atong atensyon na kanunay sa mga, sa gitawag nato selfish nga panghuna-huna, nagahatag kini kanato gahom, no? O kini nagpakita o nagpasabot, kini gitawag nato fallen nature, kining tawhanon nga kinaiya. Unsa man ni? If we murmur, complain,
and focus on how unfair everything seems to be in a difficult situation. Wa kay laing tingali mabuhat because you focus on the negative things. Sige ka hunahuna sa mga butang nga gitawag nato mga negatibo nga mga butang. Salamat sa Ginoo. Ug alang kanimo unfair. Ang uban wala mag-antos niya, ikaw nag-antos. Ang uban wala problema, o niya ikaw dunay problema. Alang nimo unfair. And we are not helping to solve the issue. Instead, we actually empowering more frustration, anger, bitterness, disappointment, and injustice in our lives. Dalaygon ang pangalan sa Diyos. Dalaygon ang pangalan sa Ginoo. If we focus or if we choose to focus on the positive of kingdom truth, however, then we empower the life of Jesus to fulfill us and flow to us. Kani bang tang tinan-awa na to nga mga positibo kanunay ba? Diha sa kamot sa Dios. Mo ni mag-empower na to sa love. Mo ni mo empower na to sa light and light. Hallelujah. Glory to God. Walay gitawag na to complain, walay murmur, walay disappointment nga atong makita if we focus of kingdom truth. Dalaygon ang pangalan sa Ginoo. Now here, Apostle Paul put it this way. Sa may gingon, when mentoring the believers in Philippians. Ingon siya diha in Philippians chapter 4 verse 8, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, think of these things. Philippians 4 verse 8. Hallelujah. Huno na kanunay kining mga butanga. Whatsoever things are true, katong tinuod lamang ang imong naa sa imong hunahuna. Whatsoever things are honest, katong lamang honest ka. Whatsoever things are just, matarong. Whatsoever things are pure, putli. Whatsoever things are lovely, mahigugmaon. Whatsoever things are good, report. Things on these things. Hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. What's incredible is that Paul wrote this from prison. Isulat ni Paul o talagsaon ang iyang pagsulat. Sulat niya sa panahon na preso siya. He was locked up in awful condition. Kung tanaon ni mo ang iyang kahimtang ba? Murag dili maayo ang iyang kahimtang because napreso siya. But yun, if he would live or die, halang kaniya, wapagani siya ba, masayod kung unsay dangatan niya sa iya sa prisuhan, mamatay ba siya? Yet, he wrote, hallelujah, again and again, about things like joy, rejoicing, eager expectations, the privilege. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Near the end of his letter, sa katapusan sa iyang suhat, he shared how this
is all possible by choosing what we focus on and by deciding what we think about. Hallelujah. By filling our mind with truth that are true, honest, pure, and lovely, good. Hallelujah. Nindot kayo nga naaraman gini siya. It's a matter of choice na gini siya. Naara gini nato mga kaigsuunan ko sa Ginoo. If you remember, tanaw mo si Paul, nabisa na preso siya, na siya sa dili maayo nga kahimtang. But he was trying, no? Sa pagsulat ngadto sa iyang mga iyang gipang gitawag na to og gipang nurture sa pulong sa Dios. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. So, usbon na to ang dagan sa atong panghuna-huna. Let us focus according to Philippians 4 verse 8. Things are true. Things are honest. Things are just. Things are pure. Things are lovely. Things are of good report. Things on these things. Hallelujah. Glory to Jesus. What's your focus? Kung ang atong focus kanunay sa mga butang physical material, dili gyud mo lugtad og nindot. Hallelujah. Ang kabalaka, ang kahadlok mo'y naa ni ini. If you just read the book of Galatians chapter 5, kaplagan nimo diha ang tao nga nakinabuhi sa unod. Diya sa 20-22, makaplagan nimo diha ang tao nga nakinabuhi diha sa espiritu. Nakalilain ang focus sa tao. Ini nagdepende ni sa atong desisyon sa pag-usap sa atong huna-huna. Ikaduha, let heaven fills your thoughts. Hallelujah. Another passage from one of Paul's letter, written while he was a prisoner in that Roman jail. In his epistle to the Colossians, Paul again talks about the importance of what we allow our mind to fill with. Imong makita, gisulti ni Apostol Pablo, kung unsa ka importante, kining imong gisulod sa imong hunahuna, unsay gi-store nimo sa imong hunahuna. So what Apostle Paul's admonition to the Colossians chapter 3 verse 1 to 2, according to Paul, since you had been raised to new life with Christ, set your sight on the realities of heaven. Sa atong pinulungan, sanglit na banhaw naman kamo uban ng kang Kristo, tinguhaan ninyo ang mga butang ngadto sa langit, where Christ is set in the place of honor. Nga din si Kristo nagalingkod sa trono sa Dios. Tuong trono sa Dios. Hunaw na, think about the things of heaven, not the things of the earth. Hunaw na, kanunay ninyo ang mga butang tuas langit, dili ang mga butang nga
dinhi sa kalibutan. Colossians chapter 3 verse 1 to 2. What the reason? Unsa may hinungdan? Ngano man, unsa may kalainan sa butang sa langit o sa butang sa kalibutan? According to Paul, ang butang sa langit walay kawatan nga makakawat. Ang butang sa langit walay taya nga makalaglag niini, walay anay nga makakutkot niini. Ang kalainan sa butang sa kalibutan, ang kalibutan nga mga butang imo gitinguha, dunay kawatan, dunay anay, dunay taya nga makutkot niini. It will not last forever. But the things on earth, it will last forever. Bunang rason nga niingon si Apostol Paul, tinguha ibutang sa inyong huna-huna ang mga butang nga tua sa langit, nga diin si Kristo Jesus naglingkod sa tuong trono sa iyang amahan. O hunahunaan ninyo ang mga butang sa langit, dili ang mga butang dinhi sa kalibutan. Hallelujah! It all begin with focusing on and agreeing with the truth that we have been risen up by Christ into a new life. We are a new creation in Christ, and the old things have passed away, including the old ways of thinking. Say in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang karaang kinaya miyagi na. Bisan ang atong karaang panghuna-huna. Hallelujah, dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Remember, we are not to dwell on the things of this fallen world anymore. We are not allow our mind to be marred in fear, doubt, frustration, anger, lack, depression, self-pity, anxiety, worries, or anything else that does not line up with the truth that Jesus has fully restored us to resurrection or to the relationship with our Heavenly Father and His kingdom. 2 Corinthians chapter 5 in verse 18. Listen to me. The more we allow our mind and our truth to be filled with this truth, the more we will see them made manifest in our lives. Hallelujah. Tinuod na. The more nga tugutan na to ng atong hunahuna mapuno sa iyang mga pulong. Hallelujah. O diha, the more na atong makita o mapadayag ang iyang kinabuhi diri sa atong kinabuhi. Hallelujah. So, let heaven fill your truths. Ayaw, sige, hunahunaan ang mga butang nga problema, frustration, sa nadia, ayaw, isalikway na. Hunahunaa kanunay ang kaayo o ang gugma sa Dios. That God can do anything. You cannot do anything. Only God can do anything because He is a God of miracle and He can do. Makahimo siya sa tanan. He can solve your problem. He can bless you.
Hallelujah. Makahimo siya sa pagpanalangin kani, and He can heal you. Makahimo siya sa pag-ayo kanimo. He can provide everything what you need according to His riches in Christ Jesus. Glory to God. Dalay ko ang ngalan sa Dios. Ikatulo, think like a victor, not a victim. Hununa akanunay. Ibutang sa imong una-una. You are victor. Ikaw madaugon. Dili ka biktima. Whatever problems you have, you are victor because you have God. Hallelujah. Whatever sickness you have, you are victor because you have God. Because according to God, I am the Lord that healeth you. I am the Lord that bless you. Think like a victor, not a victim. Now, in the midst of challenges, stop allowing your mind to be sidetracked with victim thought like, ayaw pa disturbo. Ha? Daghang kayong challenges kinabuhi. Ato bangon. Kining kinabuhi, daghang problema. While we are still in this planet, dili ta mahutdag problema. And thank God, He is with us. He will not leave us nor forsake us. Hallelujah. Ayaw paghuna-huna nga moingon ka sa imong kaugalingon, I am under attack sa yawa. Instead, try to thinking victorious truth. So, way paghuna-huna sa hunahuna sa usa ka tawo madaugon. Hallelujah. Pasalamati siya that everything or every battle, there is an opportunity to take territory. Hallelujah. Every battle. Sa tanang mga pagpakigupat sa ining kinabuhi, oportunidad ni nato aron ta malig-on sa ato ang kaugalingon. New Living Translation of the Bible says in 1 Peter 5:8, ingon siya din that the devil is looking for someone or some victim to devour. Nga ang yawa nangita o someone nga iyahang gitawag dato himuong victim, tukbunon. This is one of my favorite translations of the scriptures because it makes it clear that it is victim the enemy devours. It is not that if the enemy attack us, then we are victim. It is that he is seeking people who will take on the role of a victim when he attack, so that he can then devour them. Salamat sa Ginoo. Nangita siya tao nga iyang who will take nga maoy mo dala sa gitawag nato pulong victim nga iyang atakon aron iyang matukop madala diha sa iyang mga kamot. Now,
Look at this. The devil only chance to devour believer is if we stop believing. Ang usa ka magtotoo mahimo lamang biktima, mahimo lamang matukob sa kaaway kung ang usa ka pagtuo muundang sa pagtuo sa Ginoo. Unya, laying down the truth that we have the victory in Christ. Iyang ipadaplin ang kamatuoran. Hallelujah. Iyang ipadaplin ang kadaugan. Unya, iyang dadun ang bakak. That we are victim because of the devil has attacked us. Dalaygon ang pangalan sa Diyos. Honona, if we think of ourselves as victim, we become victims and give the devil the opportunity to devour us. Hallelujah. Kung ang naa sa atong hunahuna ba, ingon nga biktima, we become victim and give the devil. Gitagaan na to kahigayunan ang demonyo nga muulipon ka na to. Not because he is so mighty. Dili tungod kay ang demonyo gamhana. But because we have chosen to lie down our power by exchanging our overcomers identity in Christ for a victim identity in our current circumstance. Ato magibaylo ba? Gibaylo na to ang ato ang kadaugan diha sa Ginoo, sa gibaylo na to ngadto sa kabildihan. Ang atong identity, we are overcomers. Atong gibayloan og victim. Instead, hallelujah, if we choose to fill our mind with the truth that we are victorious in Christ. Maunta niyo na atong ibutang sa atong una-una ba? Ang kamatuoran nga kita madaugon diha kang Kristo. And He has done all and won all. Ang kamatayon ni Kristo dito sa cross. Ang demonyo, wala na. Tildero na. And we are victorious because Christ died for us. Hallelujah. And we will see that victory made manifest. Dalay ko ng alas Ginoo. Second to the last. 4. Make up your mind. 4. Make up your mind. Now, Daniel is one of the great champion in the Old Testament. He was captured, trafficked, persecuted, attacked, thrown to the lion, but and more. If you read the life of Daniel,
Hallelujah. Bisan sa iyang pamilya, dili siya popular. Gibebi-ay siya. Mga paglutos, mga pagbebi-ay, mga pagtamay. Gitambog pagyud siya sa langob mga may leon. And yet, despite being victimized in a variety of ways, Daniel refused to be a victim. We see one of the key to this in Daniel chapter 1, verse 8. Daniel made up his mind not to defile himself. Hallelujah. He made up his mind not to be defiled by the situations that had been forced on him. He made up his mind not to partake of the things of that place and those people because he knew they were not good for him. He made up his mind not to be a prisoners of bitterness and offense. He made up his mind to have power over himself. Even if he did not allow have power over his circumstance. He made up his mind to have faith in God no matter what. The way Daniel took choice to think about the situation, he found himself and made all things different in his life. And instead of being a victim, he was a victor. Instead of suffering all his days, he actually prospered and succeeded. Ang mga pagsulay nga iyang nagian, mga kaigsuunan ko sa Ginoo, wala niya ni panumbalinga. Then, he was prosper and succeeded. He faced many challenges and difficulties. But by always trusting in the goodness of God and the truth of His Word, Daniel saw the blessing, the provision, the protections of the Lord all of his days. Wow! Grabe, gikan sa iyang pagkagamay, hangtod na himo siyang hari. Naa ang tabang sa Dios sa iyang kinabuhi. Hallelujah. So, whatever circumstance, whatever trials, my brothers and sisters, number 4, make up your mind. Na kanunay ang Diyos that He can do everything. This is the last. Last thing, you become a victor, overcomers, more than conqueror. Allow the Holy Spirit to renovate your mind. Ato ipausab ning atong hunahuna. Kay kung dili ni ma-renovate ang atong panghuna-huna, we are always allowing the devil itugutan nato ang demonyo
nga mahimo tang biktima niya aron ta maulipon. We need renovation of our mind. This is the last. And I hope you are catching the revelations of the power of your mind. You must also be realizing all the time you have let your mind be filled with wrong thought, negative thought, selfish, defeating thought. Ato ning tangtangon ang nasa atong hunahuna. Kay kanunay nato ning gipuno ang atong hunahuna sa mga negatibong mga butang, mga dili maayong mga hunahuna, mga self-defeating thought, mga pildirong hunahuna. Or maybe it is dawning on you that when you have gone through the challenging in time, your response has to often been to murmur and complain, as opposed to finding something eternal true to focus on. Pero dili na tamang gunahuna ba kanunay anang dunay mga challenges sa kinabuhi, dunay mga pagsulay yang atong respond, magsira tag bagot-bot, complain, ana siya. No, dili na. Dili atong ibutang sa atong unahuna that we are more than conqueror because of God. And here is the good news. That can all change today. Karon, kining tanan butang mausap. It can change right now. Mahimo. Karong adlaw, karong higayuna mausap. Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. You look at, if you have your Bible, you can get your Bible and open with me. Promises that the Lord's mercy are there. Masbuna ko. Promises that the Lord's mercies are there for you each day and every day. Ang kaluoy sa Dios naa kanunay sa imo kinabuhi karon og sa matag adlaw. He does not hold one wrong thought against you. Dili na niya hinumduman ang unsay mga butang nga dili maayo. He is thrilled that you are coming to under the power of your mind. And He is right there with you to help you start a praise. Naa siya. Ngamutabang kanimo aron mo sugod ka pagbuhat og labas nga mga butang. Hallelujah. If God is helping you, see a pattern of wrong thought in your past. Tabangan kita sa Ginoo ba? Makita nimo ang mga butang nga sa una doon nagabuhat kag mga dili maayo, karon nindot na. It is not because He is mad at you and disappointed in you. Dili, tangot kay nasuko siya nimo, disappointed siya nimo. No, it is because He loves you and want to help you inhabit more. Hallelujah. Ayaw pagunaw na nga, nasuko ang Ginoo. Ana, nakay problema, nasuko ang Ginoo. No, dili. Dili nga na. He loves you and He wants to help you. Hallelujah.
Glory to God. Inhabit mo completely the fullness of what He has given you. And He wants to empower you to walk in a greater mission of the dominion authority that you have in Him. Gusto siya nga, ang kahom nga iyang gihatag kanimo, gusto siya nga, tabangan kaniya, nga kana nga kahom nga gihatag niya di kanimo, magamit nimo. Nga doon na kay kagahom to fight against the devil. Doon na kay kagahom to resist the work of the flesh, everything. You have the power, you have the dominion. O gihatag ni sa Dios kanimo. Hallelujah. Now, in the Greek word, sa gitawag na to renewing, can be also translated as renovation. Ipabag-o ba ka na word renewing your mind? Ano sa Romans 12, renewing, pabag-o sa Diyos ay inyong hunahuna. Sa Griego, the same rasa meaning sa gitawag na to o renovation. Apostle Paul is letting us know is that the key to being more than conqueror and living in the fullness of Christ is for us not to think like the world think. Ang kadaugan, dili sa paghuna-huna, sama sa huna-huna sa kalibutan ba? Ang huna-huna sa kalibutan, pildero, apan ang huna-huna sa Dios, kagihatag sa Dios, di kanimo, usa ka huna-huna nga madaugan. Instead, we are allowed the Holy Spirit to help us overhaul our mind so we think about things from the kingdom perspective. Tungtan na to ng Espiritu Santo sa Dios mo overhaul sa atong panghuna-huna aron makahuna-huna ta sa nindot nga huna-huna mahitungod sa gingharian sa Dios. Hallelujah. So salamat sa Ginoo mga kaigsuonan ko sa Dios. Hallelujah. So nininhigayon na igsuon ko sa Dios. Atong himuog review gamay sa nga atong gisgutan karon. We are more than conquerors. Unsay atong buhaton nga mahimot ang madaugon. Una, watch your focus. Ikaduha, let heaven fills your truth. Ikatulo, think like a victor, not a victim. 4, make up your mind. 5, allow the Holy Spirit to renovate your mind. Praise God. Malaygo na ngalan sa Ginoo mga kaigsunan. Gusto kang mulakaw sa kadaugan, dili kapildihan. We need renovation. Let us allow the Holy Spirit, praise God, to renew us. Na bubag-o ka na to. Pinagi ka niya. Muusab ka na to sa atong hunahuna. Nga, inay maghunahuna ta sa hunahuna nga dili maayo. Kung dili maghunahuna ta sa mga butang nga iya sa Ginoo, dili sa mga butang nga iya sa demonyo. Are you willing? Nining akong gi-challenge kanimo. Ipabag-o sa Dios ang atong hunahuna. Ang Romans chapter 12 nagaingon ang pulong sa Dios. Atong ipabag-o ang atong hunahuna. Yung siya, do not conform in this world but be transformed by the renewing of our mind. Hallelujah.
this is the time that God give us His Word aron mapagpo ang atong panghunahuna ug madawat nato ang mga pag-ong mga butang nga gikan sa Dios. Hallelujah. So ninihigayon na mga kaigsunan ko sa Dios, kiniubos nga lagad sa Dios, himo og mga pag-ampo kanimo. Ug himo kining akong mga pag-ampo nga imong mga pag-ampo. Pwede ba nga imong itapion ang imong mga kamot diha sa telebisyon aron kining imong alagad sa Dios, makahimog mga pag-ampo kanimo? O nya buhata nga akong mga pag-ampo imong mga pag-ampo. Let us close our eyes. Atong piyongan nga atong mga mata, idukok na to ang atong mga ulo. Sabat ka nako, Ginoong Dios, nini nga kabuntagon o nini orasa karon sa akong pagkadungog sa imong mga tingog, sa imong mga pulong. Salamat Ginoo. Akong isurrender karon o Dios ang akong kinabuhi. Kauban ang akong mga panghunahuna. Tangtanga kining mga dili maayo sa akong hunahuna o Dios. Hinloi kini pinagi sa imong hamili nga dugo. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga akong ginuga akong magluluwas. Lord, baghua ang akong hunahuna. Og ilisdi sa imong hunahuna. Sumala sa imong kabubuton Ginoo. Salamat to Dios. Ining tanan. Nagtuo ako nga ako karon madaugo na. Pinagi kang Kristo Jesus nga akong ginuga akong magluluwas. Tanang butang, ako itugyan kanimo ang akong kinabuhi. Ug salamat sa imong pagbag-o sa akong panghuna-huna karon. Huna-huna nga sama kanimo Ginoo. Sa ngalan ni Jesus. Ug ako madaugon. Amen. Ug amen. So salamat sa Ginoo, igsoon ko sa Ginoo. Hallelujah. Ibutang kanunay sa imong una-una, you are more than conqueror. And we have the opportunity ikas Ginoo to resist all kinds of temptations, to resist all kinds of the words of the devil, because we are more than conqueror. Salamat sa Dios o gigala ko sa Dios kining inyong boss kalaga Dr. Ricardo Cortona. Manalamilit no sab kaninyo pinaagi ning atong programa karon ang adlaw sa kaluwasan apan sa dili pa tugot sa ako kaninyo sa pagtawag na to o pag-imbita. Ang ako simbahan naay mutang sa second floor sa FGK Building, Anima Street, Barangay Aguada. Ang atong silimbahon magsugod kanunay mga alas 8:30 divine Sunday School, and then mga alas 9:30 mao nang atong divine worship. O salamat sa Dios kung makaani ka sa Usami City o taga lain ka nga dapit nya maka-ari ka diri mga timingan ka nga ating worship. Don't hesitate to come and visit with us and join with us in our worship. If you have some problems, if you have some hindi gitawag na to panghunahuna sa kalibog, you can invite me or text me or call me in my hotline number. Hallelujah. O ayaw ka iko, isuon ko sa Ginoo. O kung nakinahanglan kag mga basahon sa pulong sa Dios, especially Bible, you can call me or text me. Hallelujah. Dalay ko ng alas Ginoo, ug ako mingon kaninyo, God bless you. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Bukad to ang Kristohanong programa sa One TV Usamis. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Uban ni Senior Pastor Reverend Dr. Ricardo M. Cortona nga nagpaambit sa pagtuo sa pulong sa Dios og nagpakabana alang sa kaluwasan sa matag usa. Hangtod sa sunod nga gayon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.